rin po tayo sa Case to Face sa Italian Action. Narito po ang nagrereklamo si Edna. Samantala, ang inirereklamo ang kanyang kapatid na si Ruby. Ruby, Edna, Ate Pia, Kuya Alan. Alam namin pagka-away magkapatid talaga, away ng pamilya, napakabigat. Lahat yung away na yan, may ugat, may nangyari in the past na nagpapabigat, tapos nagpapatong-patong. Ang tingin nyo ba pareho kayo nagsisiraan o tingin mo isa lang nagsisiraan? Kanina na pakinggan ko, lahat ng sinasabi niya kasinungalingan eh. Bakit niya sinisira niya yung relasyon namin mag-asawa? Umpisa natin doon ha, kasi nga kung meron history, lumilitaw yon eh. Kasi ang sabi niya, may complaint ka nung nahinupuan ka daw nung asawa niya. Hindi naman po totoo yun. Nung dalaga po ako, nagtatrabaho po ako, kasambahay po ako sa Las Piñas eh. So wala ka rin sa bahay mo? Wala po. Hindi niya lang ho natatandaan yung sinasabi niya ng ganun. Kasi sa totoo lang, mismong magulang ko nakatira sa Tagaytay sila. Pumunta lang po ng San Mateo para lang po ako kumpuntahin yung asawa ko. Nahinipuan nga daw yung itong kapatid ko. Anong gusto niyong mangyari ngayon na nagkaharap-harap tayo? Na magbago po siya. Kasi po lagi niya na po kami sinasaktan eh. Dati ako po sinasaktan niya, ngayon anak ko na po sinasaktan niya. Ikaw, ano naman expectation mo? Siya po ang magbago. Huwag niyang konsentihin yung anak niya. Option ba sa inyo yung wag magpakialaman? Or kahit anong mangyari dahil magkapatid kayo, nagkakapakialaman kayo? Para sa akin po, parang ganyan lang po ang gusto kong mangyari. Wala nang pakialaman. Para po tahimik ang buhay. Don't get me wrong, ha? Ang utos ng Biblia, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo kapwa. Ang punto ko lang, minsan, para muli mong mahalin yung isang tao, kailangan mo ng distansya. Katulad kayo, magkabatiman kayo ngayon, hindi ko sure kung yung mga anak nyo, ready na rin na magkabate. Pero good start yon kasi kung ano mas makita ng anak nyo sa inyo, yun din ang gagawin nila. Kasi po nung hindi pa po ako nakalipat ng bahay, gabi-gabi po nag-iingay yung anak niya. Nagagalit ka pagka ganun ginagawa na siya, parang kinakampihan pa yung anak. Pero yun din ang galit niya naman sa mga anak mo, na parang pagtingin niya walang respeto naman daw anak mo sa kanila, kinakampihan mo rin daw mga anak mo. Hindi ko po kinakampihan, Kuya Alan. Kasi alam kong mali yung ginagawa ng mga anak ko. Eh siya kahit mali na yung ginagawa ng anak niya, kinakampihan niya pa. Kung ito ay konsultasyon sa abogado at isa-isa kayong pumunta sa akin, ang sasabihin ko sa inyo, kahit magkapatid kayo, kung titignan mo, wala po dun sa listahan ng mga hindi kayo pwede magkasuhan, yung tinatawag na libel o slander or oral defamation. Meron po sa batas na pag nagsabi ka ng malisyoso, and yung malice is sometimes presumed, ha? But in your case, kung sasabihin mo, eto yung sinabi niya, 5 kaso yon. Eto sinabi niya, 7 kaso yon. Mahihilo din ang piskal sa inyo. Unang-una, isa sa depensa sa oral defamation, libel, slander, slinander din niya ako, kaya sinagot ko rin siya. So, ang mahirap, pag kayo mag-best friend, magkaibigan, mag-ama, mag-ina, mag-lola, magkapatid, minsan yung hugot mo, Kuya Boy, ng siraan, 10 taon na, napakarami na. If I were your personal lawyer, I would tell you, kung pipilitin nyo talaga, sasamahan kita sa piskal. Pero sasabihin ko sa inyo, alam mo, away yung magkapatid yan. So although may karapatan ka, walang mananalo dyan sa piskalyahan nyo. Kasi siya, didemandahin ka rin ng oral defamation, etc. No? So yun yung legal. So meron bang kaso pagka yung kapatid, sinisiraan yung kapatid? Meron po. Pwedeng libel yan kung nakasulat, slander, oral defamation. Mahirap bang patunayan? Sa mga kaso katulad nito na marami nang nasabi at magkakapamilya at kung kanino sinabi, bawat isa niyan titignan yung circumstance. So halimbawa, 3 lang tayo magkapatid. Tapos lumapit ako, Ruby, mukhang may ibang relasyon yung kapatid natin. Sino sa ating kakausap sa kanya? Pwede kong sabihin, moral obligation ko yon sa kapatid, hindi yon paninira. Pero let's say, nasa simbahan kami, 8 kami sa isang grupo. Sinabi ko dun sa aking grupo, uy, kailangan ko ipagdasal. Tapos sinabi pati pangalan, etong kapatid ko. Tapos hindi naman sure, pero sinabi, mukhang nang lalaki, 2 pa. Depensa mo yon na moral obligation mo dahil kapatid mo, dasal naman hiningi mo. Pero there's a very thin line na pinagdadasal mo at sinisiraan mo na eh. So that's the legal side of it. Ate, Sino po yung ate sa inyo? Kayo, no? Nung pinalaki ba kayo na may obligasyon ka bilang ate na alagaan ng mga mas bata mong kapatid? Opo.
Naalagaan ko po yung mga kapatid kong nakakabata. Oo. Masakit po sa akin na naging pasaway sila. Kasi, siyempre, bilang atin nila, ako ang binili na ng magulang na alagaan sila. So katulad nito na ang pagkakaalam mo, siya mismo ang naninira sa'yo. Masakit sa'yo yan. Opo. Kasi 30 years na kami nagsasama ng asawa ko, ngayon lang masisira. Dumating po sa punto na nasaktan ako ng asawa ko dahil naniwala siya na may lalaki ako. Mismong kapatid ko pa yung sisira sa pagsasama namin. May iba ka bang napapagsabihan na ito ang problema mo, mabigat sa'yo ang mga nangyari? Wala po. Sinasarili ko na lang po yung Kami na mismo yung napagsabihan mo. Sa Opo. amin ka lang nag-open up. Sino ba nagsabi sa'yo na siya ang naninira? Siya ang nagkalat nun? mismo pong asawa ko, tapos yung mga kumari namin. So saan narinig ng asawa mo yon? Papasok po sa amin, mga kapitbahay po Mga namin. kapitbahay. Opo. Bakit mo naisip na siya ang nagsasabi nun? Nung pa naman, sinisiraan na niya talaga ako na ganito, asawa mo, ganyan. Nung nalaman ng asawa mo na may kumakalat na may lalaki ka, ang sinasabi ba niya, kapatid mo mismo nagsabi sa kanya? Or may narinig siya na narinig sa kapatid mo? Bukod po sa kapitbahay, mismo rin narinig sa bibig niya. O sige, balikan lang kita, no? Kung may natira mang konting respeto sa'yo, sa ate mo, kaya mo bang sabihin sa kanya, diretsuhan na hindi mo magagawa yun? Hindi naman po talaga totoo yun, yung sinasabi ng asawa niya. May Diyos po na nakatingin sa atin sa araw-araw na ginagabayan tayo. Masama po magsinungaling. Ate, yun ang komplikasyon ng kasong to eh. Dahil yung asawa at anak involved. So halimbawa, pag naniwala ka sa kapatid mo na hindi siya, para bang sinungaling yung asawa mo. Turo nung dati naming pastor, sabi niya, alam niyo minsan, hindi lahat ng bagay kailangan nyo i-resolve. Minsan, kailangan, sorry, kalimutan na natin. Kaya nyo ba sabihin na mahal nyo yung isa't isa? Kaya nyo ba sabihin na sorry kayong nangyari to? Then, kaya nyo bang kalimutan? Kaya mo ba sabihin sa kanya na never mo rin naman gusto na masaktan siya? Mamatay man ako dito. Hindi lang galing sa akin mga ganyang usapin. Hindi ko talaga ginawa yan. Di ba napakalayo ko nung nakakaramuan, nasa Leyte ako? Nagtrabaho ako doon. Paano mga magkakaroon ng isyong ganyan? Narinig mo ang kapatid mo na sinasabi niyang, paano ko naman masasabi yan? Ang kasiraan mo ay kasiraan ko. May katiting ka bang paniniwala? Sa ngayon po, wala akong tiwala. Bakit? Kasi nung kasalukuyan nga yun, nung nangyari na yun, gusto ko siyang harapin na kami lang dalawa. Pero hindi siya humaharap sa akin. Bakit ayaw mo humarap? Hindi ko nga po alam na may ganyang issue eh. Kasi po, kasalukuyan po akong sinama ng amo ko sa Leyte. Tapos, galit na pala siya sa akin. Okay. Ayoko kayo pilitin magkasundo. Nasa gitna kami lahat eh. Pero, kaya nyo ba mapatawad ang isa't isa? Diretsahang usapan ito. Ikaw, Edna. Bilang ate po, kasi matanda na rin yung mama namin, kaya ko naman po. Kaya mo, Ruby. Hindi ko po pa masasabi eh. Bakit? Masakit pa po sa akin yung ginawa niya sa anak ko. Masyado po ako nasaktan. Kuya Boy, dahil sumagot siya ng ganon, meron lang akong ipapasok. Ikaw naman ang tatanungin ko. Nakasakit ka naman talaga sa anak niya. Alam ko, na-hurt ka, minura ka, pero at the end of the day, iba yung mura, iba yung sapak. Kaya mo bang sabihin sa kanya na masakit din sa loob mo na naganon mo yung anak niya? Dahil anak niya din yun eh. Masakit din naman sa akin na nasaktan ko yung anak mo. Dahil pamangkin ko rin naman yun eh. Ang hindi ko lang kasi matanggap yung minura ko sa maraming tao. Alam kong masakit sa iyo yun. Sorry sa ginawa ko sa anak mo. Ako man ang nasa sitwasyon nyo, ang pag-asa nyo is to forgive and forget. Mahirap, pero it might be worth it. Dugtong na lang nung sinabi ni Alan, kung napakalalim pa nung sa inyo, isipin nyo kung kaya nyong itigil na doon. Let's not have that generational anger. Huwag nyo nang ipamana sa mga anak nyo. Choice nyo yan. Pwedeng hindi ma-solve, pero sana wag lumalim. Tapos, pareho nyong sabihin sa mga anak nyo na ang request ko lang sa inyo, respetuhin nyo yung tita nyo. Kung kaya nyong gawin yun, then at least, who knows, baka magbati pa kayo dahil sa mga anak nyo. Narinig ko rin sa inyo na kapatid ko yan, pamilya ko yun. Huling katanungan bago tayo magsara. Galit kayo sa isa't isa, meron kayong mga tampo, ang inyong mga anak ay involved, ang inyong asawa, pero mahal nyo ba ang isa't isa? Ruby, ikaw? Mahal ko naman po. Kapatid ko po siya eh. Balibalik tariman yung mundo. Magkapatid pa rin kami. Mahal mo ba ang iyong kapatid? Opo. Na-miss ko siya. Na-miss ko yung kainan namin, meriendahan namin sa labas ng bahay namin.
Hindi na nagagawa ngayon kasi nga nagkasira na kami. What do you want to tell yung kapatid mo at anong gusto mo sabihin sa kapatid mo bago kayo magkahiwalay ngayon? Ikaw, Edna, bilang nakakatanda. Magkaayos na kaming dalawa. Alang-alang sa mga magulang namin. Naniniwala ka doon na gusto niya magkaayos? Gawin niyo muna po bago ako salita. Bago na siya. Okay. Huwag niya sasaktan na yung mga mahal ko sa buhay. Just to close this, can we have a short prayer for the two of them? Maaari magregalo tayo ng dasal. Magdasal tayo sa Diyos Ama. Diyos Ama, Ikaw lang po nakakaalam kung ano talaga ang buong katotohanan. Ikaw lang nakakaalam ng intensyon. Ikaw lang nakakaintindi ng tunay na pagmamahal na walang kapalit. Hinihingi po namin na hindi lang po si Ruby at saka si Edna, kung hindi ang mga kapatid pa nilang iba. Hindi lang sila, pero lahat ng magkakapatid sa buong mundo. Hindi lang sa aming barangay, sa aming pamilya, sa aming bansa, na meron pong hindi pagkakaintindihan. Give us the spirit of understanding. Turuan niyo po kami ng pagmamahal ng isang anak sa ama at ng ama sa anak. Kung anong pagmamahal po nila sa kanilang anak, tingin ko po may ganun pagtingin sa bawat isa, pero nagiging very protective po sila doon sa kanilang sariling pamilya. Lord, buksan mo ang puso namin na hindi lang makita yung mali ng isa, makita yung mali namin. In that way, we can forgive and forget. Lord, kayo po pinatawad nyo kami. Noong time na rumirebelde kami, binigay nyo po yung sarili nyong anak. Turuan nyo po kami ng paano magkaroon ng tiwala sa mga panahon na walang ebidensya na dapat kami magtiwala. Natural na natural sabihin sa amin, patunayan mo muna, ipakita mo munang sincere ka, magbago ka muna. But Lord, hindi yun ang hiningi nyo sa amin. Sabi nyo sa amin, live by faith, not by sight. Turuan nyo po kami, Lord, na pag nagsabi ang isang mahal namin sa buhay na, sorry, simulan natin ulit, ay kami magkaroon ng sapat na paniniwala na ito'y magaganap. Salamat po sa pagkakataon na to at tinataas po namin. Kasama po ang aming audience at mga nanonood. We're praying for their whole family at sa mga pamilyang Pilipino. In this mighty name. Ruby, salamat. Edna, salamat. Pilipinas at buong mundo, magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Bagamat hindi lahat ng pag-uusap ay nagtatapos sa kasunduan, ang pagsisimula ng dialogo ay isang hakbang tungo sa pagkakaunawaan. Nagpapasalamat ang Cayetano in Action with Boy Abunda kina Edna at Ruby sa kanilang pagiging bukas sa mga talakayan ngayong gabi. Hangad namin na sa panahong handa na silang dalawa, muli silang maging bukas para sa tuluyan nilang pagkakaayos.